Magandang araw po sa inyo, Sir JD. Itong karanasang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2005. Nasa edad na 22 anyos pa lang ako noon. Tawagin na lang natin sa pangalang Ramil ang aking sarili. Noong mga panahon na ito, sariwa pa ako sa paghahanap ng trabaho. Galing ako sa isang mahirap na pamilya sa probinsya ng Quezon. At dahil sa kakapusan sa pera, napilitan ako makipagsapalaran sa isang malayong bayan para maghanap ng mapapasukan. Hindi ko nga inaasahan na dahil sa paghahanap ko ng trabaho, isang gabi ay may matutuklasan akong hindi ko makakalimutan habang buhay. Yun din ang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon takot na akong kumain sa mga karinderya na nasa liblib na lugar. Mga giliw na tagapakinig, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, make sure to subscribe for more aswang stories. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ramil, sigurado ka na ba sa papasukan mong yan? Malayo ang lugar na yon. Tanong sa akin ng nanay ko habang nag-iimpake ako ng mga gamit. Opo, Nay. Sayang din po kasi ang kikitain ko dun. Libre naman daw po yung pagkain at tirahan, sabi nung nag-recruit sa akin. O basta mag-iingat ka dun, anak ha. Alam mo naman na iba ang mga tao sa lugar na yon. Balita ko ay may mga gumagala raw na masasamang loob doon. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Kaya ko na po ang sarili ko. Magpapadala po agad ako ng pera kapag sumahod na ako. Oo siya, sige. Basta wag mong kakalimutang magdasal palagi ha. Tumango lang ako kay nanay noon at niyakap siya bago ako sumakay ng bus. Mahaba ang naging biyahe. Halos 8 oras akong nakaupo sa bus bago ko narating ang bayan ng San Ildefonso, hindi tunay na pangalan ng lugar. Mula sa bayan, sumakay pa ako ng tricycle papasok sa isang liblib na barangay. Ang pangalan naman ng barangay na iyon ay Barrio Talahib. Pagdating ko doon, sinalubong ako ng isang matandang babae. Siya ang may-ari ng karinderya na papasukan ko. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Aling Pasita. Ikaw na ba si Ramil? Ang narekomenda ng pinsan kong si Berting. Tanong niya habang tinititigan ako mula ulo hanggang paa. May kakaiba po sa mga mata ni Aling Pasita nun. Mapungay ang mga ito pero parang may tinatagong lihim. Maputi na din ang buhok niya na nakapusod at medyo kuba na siya maglakad. Opo, Aling Pasita. Ako nga po. Magalang na sagot ko sabay mano sa kanya. Mabuti naman at nakarating ka. Halika, pumasok ka sa loob nang makakain ka na muna. Alam kong gutom ka sa biyahe. Sumunod ako sa kanya papasok sa karinderya. Luma na ang estruktura nito. Gawa sa kahoy at sawali ang mga dingding. May mga lumang mesa at bangko na gawa sa kawayan. Pero ang ipinagtaka ko, kahit nasa dulo na ito ng baryo at napapaligiran ng matataas na puno ng akasya, punong-puno ito ng tao. Ang daming kumakain at lahat sila parang patay gutom kung kumain. Ramil, dito ka muna sa kusina. Tutulungan mo si Buboy sa paghuhugas ng pinggan at paghihiwa ng mga rekado. Utos ni Aling Pasita. Pagpasok ko sa kusina, nakita ko si Buboy. Isang binatilyo na mukhang nasa 18 anyos. Payat siya at malalim ang mga mata na parang laging puyat. Oy, bago ko ba dito? Tanong ni Buboy habang nagsasabon ng mga plato. Oo Ramil nga pala ang pangalan ko. Pakilala ko. Buboy naman. Mabuti naman at may kasama na ako dito. Hirap na ako Napakaraming customer dito palagi. Ganito ba talaga dito? Ang daming kumakain kahit na liblib ang lugar ha? Oo.
Dinadayo kasi ang dinuguan na special ni Aling Pasita dito. Ewan ko ba, parang adik na adik ang mga tao dyan. Napansin ko nga na halos lahat ng order ng mga customer doon ay yung dinuguan. Maitim na maitim yung sabaw nun at malalaki ang hiwa ng karne. Tikman mo, masarap yan. Alok ni Buboy sabay abot ng isang mangkok na may tirang ulam. Tinikman ko naman at sa totoo lang, Sir JD, napakasarap nga. Malinam naman sabaw nun at malambot na malambot ang karne. Parang natutunaw pa sa bibig mo. Anong karne ba ito? Baboy ba? Tanong ko pa. Ewan ko ba? Sabi ni Aling Pasita, baboy damo daw yan. Galing pa daw sa bundok. Siya lang kasi yung nakakaalam ng secret recipe niyan. Lumipas ang ilang linggo. Naging maayos naman ang trabaho ko. Mabait si Aling Pasita sa amin, pero may mga patakaran siya na mahigpit niyang ipinatutupad. Una, bawal kaming pumasok sa bodega sa likod ng kusina. Doon daw nakatago yung mga espesyal niyang sangkap. Pangalawa, bawal kaming lumabas ng karenderya kapag sumapit na ang 12:00 ng hating gabi. At pangatlo, kapag may narinig kaming mga kaluskos o ingay sa mga bubong, wag na wag daw kaming titingala o sisilip sa labas. Bakit po bawal lumabas sa gabi, Aling Pasita? Tanong ko minsan habang nag-aayos kami ng mga mesa. Maraming mga aswang sa lugar na ito, iho. Napakadelikado. Seryosong sagot niya habang nagpupunas ng itak na ginagamit niya sa pagkatay ng baboy. Aswang? Totoo po ba kaya yon? Akala ko po kwentong bayan lang yun. Nako, maniwala ka sa akin, iho. Marami na ang nawawala sa baryong ito. Kaya sumunod ka na lang kung ayaw mong matulad sa kanila. Kinilabutan ako sa mga sinabi niya. Napakalamig ng boses niya na parang galing sa ilalim ng lupa. Isang gabi, habang natutulog kami ni Buboy sa maliit na kwarto sa tabi ng kusina, nagising ako sa isang ingay. Parang may naglalakad nga sa bubong. Mabibigat yung mga yabag. Ginigising ko nun si Buboy. Uy, Buboy, parang may tao ata sa bubong ha. Bulong ko. Hayaan mo na yan. Pusa lang yan o daga. Antok na sagot ni Buboy sabay talukbong ng kumot. Pero alam kong hindi yun pusa, Sir JD. Masyadong mabigat yung tunog. Maya-maya, nakarinig ako ng tunog na parang may hinihila naman. At kasunod noon, yung tunog na hinding-hindi ko malilimutan. Parang malakas na pagaspas ng pakpak at isang matinis na tawa. Nanindig yung mga balahibo ko nun. Gusto kong sumilip sa bintana nun pero naalala ko yung mga bili ni Aling Pasita. Kinabukasan, napansin kong wala si Aling Pasita sa kalendarya. Buboy, nasaan si Aling Pasita? Nasa bodega daw. May inaasikaso. Dumating kasi yung supply ng karne kaninang madaling araw. Karne? Wala naman akong narinig na truck na dumating ha. Ewan ko ba dun? Basta sabi niya magluto na daw tayo ng dinuguan. Marami na naman daw customer mamaya. Nagtaka ako. Paanong nagkaroon ng supply kung wala namang delivery? At bakit tuwing madaling araw lang dumadating iyon? Habang naghihiwa ako ng sibuyas, napatingin ako sa pinto ng bodega. Nakapadlock ito ng malaki pero may naaamoy akong kakaiba. Isang masangsang na amoy na parang amoy ng nabubulok na karne na hinaluan ng matapang na pabango. Buboy, naaamoy mo ba yon? Alin? Yung niluluto ko? Hindi. Yung parang basta napakabaho. Wala yun.
Baka yung imbornal lang sa labas. Binaliwala ko na lang muna. Pero habang tumatagal, lalong lumalakas yung hinala ko na may hindi tama sa karinderyang ito. Isang araw, may isang customer na lasing na nagwawala. Aling Pasita, nasaan ang anak ko? Sabi niya, dito siya kakain kagabi. Bakit hindi siya nakauwi? Sigaw ng lalaki. Lumabas si Aling Pasita mula sa bodega doon. Kalmado lang siya pero matalim yung tingin. Wala akong alam sa anak mo, Mang Tonyo. Maraming kumakain dito. Hindi ko naman sila kilala lahat. Sinungaling ka. Sabi ng mga kapitbahay, dito siya huling nakita. Ilabas mo ang anak ko. Aambahan na sana ni Mang Tonyo si Aling Pasita nang biglang mangisa yung lalaki. Namutla siya at bumula yung bibig. Nagkagulo yung mga tao nun. Binuhat nila si Mang Tonyo palabas. Hayaan nyo, baka high blood lang yan. Sabi ni Aling Pasita sa mga tao. O siya, sige na. Kumain na kayo. Libre na ang sabaw. Nang magtama ang paningin namin ni Aling Pasita, nginitian niya ako. Pero hindi umaabot sa mata yung ngiti niya. Parang sinasabi niyang manahimik ka kung gusto mo pang mabuhay. Dumating yung puntong hindi na ako makatiis. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa loob ng bodega niya. Isang gabi, sinadya kong hindi matulog. Hinintay kong humilik si Buboy. Bandang 1:00 ng madaling araw yon. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Madilim sa buong karinderya, na tanging ilaw lamang noon ay ang buwan na tumatagos sa mga siwang ng dingding. Lumapit ako sa pinto ng bodega. Nakita kong nakabukas ito ng bahagya. Nakalimutan sigurong ilak ni Aling Pasita. Kinabahan ako. Napakalakas ng tibok ng puso ko nun. Dahan-dahan kong tinulak ang pinto. Pagpasok ko, sumalubong sa akin ang napakabahong amoy na halos masuka ako. Amoy dugo at napakalansa na karne. May maliit na lampara sa gitna ng kwarto nun at sa ilalim ng liwanag nito, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil ng mundo ko. May mga nakasabit na karne, pero hindi ito karne ng baboy o baka. May nakita akong braso, mga binti ng tao, at sa isang mesa may ulo ng tao na nakadilat pa ang mga mata. Si Mang Tonyo. Yung ulo ni Mang Tonyo yung nakita ko. Muntik na akong mapasigaw. Tinakpan ko agad ang bibig ko. Sa gilid ng kwarto, may nakita akong malaking kawa. Kumukulo ang itim na sabaw doon. Yung dinuguan ni Aling Pasita. Doon ko napagtantoan lahat. Ang masarap na dinuguan niya, yung mga nawawalang tao dito sa baryo, at ang kakaibang lasa nito. Tao pala yung kinakatay ni Aling Pasita. Aatras na sana ako palabas nang biglang may narinig akong boses sa likuran ko. Sabi ko naman sa Ramil, bawal kang pumasok dito, di ba? Nanigas ako. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo si Aling Pasita noon sa may pintuan, pero hindi na siya ang maamong matanda na kilala ko. Mahaba na ang kanyang buhok na parang mga alambre. Nanlilisik ang kanyang mga mata na kulay pula at ang kanyang mga ngipin matatalim na parang pangil ng baboy damo. Aling Pasita, nanginginig kong tawa. Napakatigas talaga ng ulong mo, Ramil. Sayang ka talagang bata ka. Gusto pa naman sana kita. Masipag ka. Pero dahil nakita mo na ang sikreto ko, kailangan na kitang ligpitin. Biglang humaba yung mga kuko ni Aling Pasita nun. Naging kulay itim ang balat niya. Tumakbo ako. Wala na akong iniisip kundi pang tumakbo. Noong dumaan ako sa kwarto namin,
Noong dumaan ako sa bahay, naabutan ko noon sa kwarto namin. Pero huli na ang lahat. Nakita kong nakahandusay na si Buboy sa sahig. Yung leeg niya ay may malaking sugat na nun at may kagat sa braso. Patay na si Buboy nun. "Ramil, wala ka nang kasama. Akin ka na talaga." Sigaw ni Aling Pasita na ngayon ay nag-anyo ng halimaw. Tumalon siya papunta sa akin. Mabilis ang mga kilos niya na parang galaw ng pusa. Nakatakbo ako papunta sa kusina. Hinanap ko yung itak na ginagamit namin ni Buboy. Nang makita ko ito, agad kong kinuha ito at hinarap sa aswang. "Subukan mong lumapit. Tatagain kita." Banta ko, kahit nanginginig ang buong katawan ko nun. Tumawa lang ang aswang nun. Isang tawa na nakakabingi. "Sa tingin mo ba kaya mo akong saktan niya? Ilang taon na akong nabubuhay sa mundong ito. Marami na akong nakain na tulad mo." Sumugod siya. Inilagan ko ang kanyang kalmot. Tumama ang kuko niya sa dingding na kahoy. Nagkaroon ito ng malalalim na guhit. Sinubukan ko siyang tagain. Tumama ang itak sa braso niya, pero parang goma lang ang balat niya noon at tumalbog din ang itak. "Wala kang laban." Sigaw niya habang sipa sa akin. Tumalsik ako sa kabilang dulo ng kusina. Tumama ang likod ko sa lagayan ng mga rekado. Naglaglagan noon ng mga bawang, sibuyas sa tasin. Nakita ko noon ang asin. Naaalala ko ang sabi ng lola ko. Natakot daw ang mga aswang sa asin at buntot ng pagi. Wala naman akong buntot pagi noon, pero marami naman akong asin. Dali-dali kong dinampot ito. Isa itong sako ng asin. Nang akmang susugod ulit si Aling Pasita sa akin, ibinuhos ko sa kanya ang laman ng sako. Umuusok ang balat niya nun nang madikit ang mga asin sa kanya. Para itong asido na tumutunaw sa kanya. Sumigaw siya nun. Minumura niya ako noon habang namimilipit sa sakit. Hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Nakita ko ang isang galon ng suka pa sa gilid. Sukang paumbong na may sili at bawang. Kinuha ko ito at ibinuhos din sa kanya. Lalong lumakas ang hiyaw niya nun. Sumisigaw pa rin siya at sinasabing papatayin niya daw ako. Habang binabato ko pa rin sa kanya yung mga garapon ng pampalasa. Dahil sa sakit, umatras si Aling Pasita palabas ng kusina. Tumalon siya sa bintana at tumakas papunta sa gubat. Narinig ko ang pagaspas ng pakpak niya palayo. Naiwan akong nakahandusay noon sa sahig ng kusina. Hingal na hingal ako, puro pasa ang katawan ko. Nang mahimasmasan ako, kinuha ko yung gasera. Sinunog ko yung karenderya niya. Oo, Sir JD, sinunog ko yung buong lugar. Gusto kong mawala ang lahat ng mga ebidensya ng kasamaan ng matandang si Aling Pasita. Gusto kong bigyan ng ustisya si Buboy at si Mang Tonyo. Pinanood kong lamunin ng apoy ang lumang karinderya nito, ang bodega na puno ng mga bangkay, yung kusina kung saan niluluto niya ang karumal-dumal na pagkain. Habang nasusunog ang karinderya niya, may naririnig akong hiyawan mula sa loob. Hindi ko alam kung may naiwan pa bang buhay doon o baka mga kaluluwa na yon ng mga biktima niya na nakawala na rin sa wakas. Tumakbo ako palayo. Hindi na ako lumingon pa. Naglakad ako ng ilang kilometro hanggang sa marating ko ang bayan. Duguan ako noon at tulala na lang. Inireport ko agad sa pulis ang nangyari. Pero gaya ng inaasahan, hindi sila naniwala sa kwento ko tungkol sa aswang. Ang sabi nila, baka daw nasiraan lang ako ng bait o kaya ay pinatay ko si Buboy at sinunog ang karinderya para pagtakpan ang krimen na ginawa ko. Mabuti na lang at walang sapat na ebidensya laban sa akin.
At dahil sunog na ang bangkay ni Buboy at ang iba pang nasa bodega nun, hindi na nila nalaman kung ano talaga ang nangyari. Umuwi ako sa amin sa Quezon. Hindi ko sinabi kay nanay ang tunay na dahilan kung bakit ako umuwi agad. Ang sabi ko lang, nalugi yung karinderya nun at nagsara. Simula noon, hindi na ako kumain ng dinuguan pa. Kahit amoy lang nito nasusuka na ako. At tuwing makakakita ako ng matandang babae na may mapupungay na mata at nagbebenta ng pagkain sa gilid ng daan, hindi ko maiwasang kilabutan. Nabalitaan ko, ilang taon makalipas ang insidente, may nagbukas na naman daw na bagong karinderya sa kabilang bayan. Ang may-ari daw ay isang matandang babae na laging nakatalokbong at ang specialty daw niya ay dinuguan din. Kaya sa inyo, mag-ingat kayo sa mga kinakain ninyo. Hindi nyo alam kung ano o sino ang sahog sa mga pagkain na kinakain ninyo. At kung sakaling mapadpad kayo sa isang liblib na lugar at may mag-alok sa inyo ng napakasarap na ulam, magdalawang isip muna kayo. Baka kayo na ang isusunod na sahog. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Maraming salamat po sa pakikinig.